Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Reverend. Okay. If you have attended the Mass yesterday, o narinig nyo man lang po ang mga readings natin yesterday, Jesus talked to His disciples that how faithless they are. That the nation that He have cared for was faithless. Their faith wasn't enough in order to fulfill their mission. Ano po? Sabi niya nga, napakaliit na inyong pananampalataya. And today, our readings, we are reminded of one theme, one of the main theme of today's readings, which is about our faith, pananampalataya. Ano po? Kung paano po ang pananampalataya ay naging susi para po sa ating lahat, lalong higit sa ating mga naunang mga ninuno, kina Abraham at sa kanyang asawang si Sarai, at sa mga sumunod pa nito sa kanyang anak na si Isaac, sa kanyang salinlahi na Jacob at ng 12 tribes of Jacobs. Ano po? Si Abraham ay pinangakuan ng siya ay dadalhin ng Panginoon sa Promised Land, at siya po ay bibigyan ng napakalaking mga generation. Ano po? And si Sarai naman, kahit sa kanyang katandaan, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay nabigyan ng anak. Nabiyayaan po siya ng anak na kung saan doon magmumula ang salinlahing ito. At doon po ang kanyang anak na si Isaac. Tinatanong nga po kung si Abraham ba ay nakarating sa Promised Land. So yung Promised Land, sinasabi, ito po yung lugar ng Kanaan. Yung Kanaan po, it is a place which is abundant po ito ng milk and honey. So yung milk and honey po, important po yan sa kanilang pamumuhay even before pa, kasi doon po nakakagawa po sila ng tinapay at nakakakain po sila ng maayos. So yung Promised Land ngayon ay maaring ito po ang parte ng Israel, bahagi ng Israel at Palestine. So, ang mga Israelita from Egypt, sila po ay pinangakuan na dadalhin ng Panginoon sa Promised Land na ito. Yung Promised Land po, pwede po nating sabihin na ito rin po ay paradise or heaven. And because of their faith, o because po sa kanilang pananalig, ang ilan po sa kanilang salinlahi ay nakarating po sa Kanaan. And ngayon po din, sa ating pong gospel, narinig po natin yung preparedness and readiness in order for us to become part of the kingdom of God. Ngayon ang tanong, handa po ba kayo? Handa po ba tayong lahat upang mapasapi sa kaharian ng Diyos? Sabi nga po, dapat tayo ay maging tulad sa servants sa kung saan naghihintay sa pagdating ng kanilang master. Ano po? Parang to be vigilant, meaning tayo po dapat ay mapagbantay. Tayo po dapat ay watchful, alert, and ready always. Lahat naman po tayo gustong mapunta sa langit, di ba po? Pero hindi po sa ngayon. Alam ko po na hindi po tayong lahat ay handa para mamatay po at mapunta agad sa langit. Kasi alam naman po siguro natin ang ating frailty, alam naman po siguro natin ang ating vulnerability, na kailangan po na mas mapatatag pa ang ating pananampalataya. Sabi nga ni Kuya Kim sa kanyang palabas na Matanglawin, we have to be mapagmatsyag, mapanuri, at mapangahas. To be observant, to be critical, and to be brave enough in order to take risk na kung saan mas iisipin natin na mas importante ang Diyos higit sa lahat. Na dapat inuuna ang Diyos higit sa lahat. Tayo po ay nire-require ng simbahan natin na magsimba linggo-linggo at sa mga special holidays po ng ating simbahan. Holy days rather. At tayo po kailangan i-observe ito sapagkat importante po ito sa ating buhay. Kailangan din maging critical tayo
We have to be mapanuri sa kung ano man po yung mga nakikita, naririnig o nararanasan natin araw-araw. Piliin po natin lagi na makita ang kabutihan. Kailangan po nating isipin na ang lahat ng bagay na ito ay mananatili lamang sa mundo. Ito pong part ng gospel na nabasa ko ay nasa last part na po ito ng longer version. Sa first part po kasi na maririnig po natin doon that where your treasure is, there should be your heart. Na kung saan kailangan po ang atin daw pong iniimpok na kayamanan ay hindi po kayamanan ng mundong ito. Maari po nating iimpok, maari po tayong maging successful sa buhay po natin dito sa mundong ito. Ngunit ang hamon sa atin ay kailangan natin itong ipamahagi sapagkat ito po ay biyaya po ng Diyos sa atin. At bilang ito ay biyaya, kailangan rin po natin itong ibahagi sa iba. Sa ating pong first parts po ng longer version, ay dun po narinig po natin yung pagiging vigilant po na mga servants. And to become vigilant, yan nga po, kailangan po natin maging watchful, maging alerto, at maging handa. Sa ating pong pananampalataya, lagi po nating naririnig yung vigil. Ano po? Yung vigil, siyempre, isang panahon na kung saan tayo po ay nagdadasal, na tayo po ay naghahanda para sa isang kapistahan or sa isang pagdiriwang. And kailangan po yun, buong gabi, ay kailangan po ang ating mga diwa ay gising. And to be gising, kailangan alam natin kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Sabi nga, ang vigil, laging nangyayari tuwing gabi. Kapag gabi, ibig sabihin madilim. Kapag gabi, ibig sabihin may kadiliman, o sabihin na natin na maraming distractions or temptations po sa ating paligid. Pero, kailangan po natin isipin na kung tayo po ay maging vigilant, ay hindi po natin dapat iisipin kung ano po yung magiging reward po natin doon. Kasi ito po ay responsibilidad po natin. Sabi nung para maging vigilant, para maging prepare, kailangan hindi ka mag-fail para sa pag-prepare. Because by failing to prepare, you are preparing to fail. Kapag hindi ka naghanda, ikaw ay naghahanda na bumagsak. Lahat naman po siguro tayong naging estudyante. Para po makasagot sa mga tanong, kailangan po nating mag-aral. And sinasabi nga ni Sir Francis Bacon, isang English philosopher, that knowledge is power. And to be powerful, ibig sabihin, you will have to have a great responsibility. Narinig niyo na po yan? Kay Uncle Ben po sa Spider-Man, nung in-advise niya po si Spider-Man. That knowledge is power. Ibig sabihin, you have the capabilities, you have the ability in order to influence and to have authority amongst others. But yet, we have to use it in a good way. Kasi minsan, naaabuso po natin kung ano po yung natatanggap natin na kapangyarihan. Ang mga nasa itaas po, na mga namumuno sa atin, kailangan po nating ipagdasal. Kailangan po natin na sa pagkakataon na tayo po ay mamimili ng mamumuno, kailangan po yung kanilang knowledge na naaangkin ay nagagamit po sa tama. Na kapag pumili po tayo ng mga mamumuno para po sa atin, sana ay hindi gagawa-gawa lamang ng kung anong-anong mga batas diyan, na sila lang po ang nakikinabang. Kailangan po tayo po ay maging critical, kailangan maging observant po tayo, kailangan maging brave enough po tayo na pumili sa kung sino man po yung tama na
mag-guide po sa atin. So si Pope Leo po, siya po ang pinili po ng banal na espiritu upang mag-guide po, mag-pastor po sa simbahan. And siya po at mga nagdaan pang mga Santo Papa at ang mga tao ng simbahan, mga katikista, ay nagtuturo po ng mga bagay po na kailangan po nating maisabuhay bilang mga Kristiyano. Sabi nga, narinig na natin, natutunan na natin sa mga katikista, sa mga homily ni Father, sa mga talk, sa mga formation, sa mga symposium, kung ano po yung mga mabubuting bagay. And lagi po, mabubuti lamang yung naririnig. Meron po tayong maririnig na mga hindi maganda, pero lagi po yung ang hinahanap po lagi ay kabutihan. Kailangan nga po na tayo ay maging handa. We have to be fully geared, we have to be fully equipped na pagdating po ng Panginoon, pagdating po ng paghuhukom, na tayo po ay mapabilang po sa Kanyang kaharian. Kung kayo po ay hindi pa handa, kailangan po nating isipin kung ano po ang mas dapat nating palaguin. Sabi nga, napaka-importante po ng pagdarasal, napaka-importante po ang pag-a-attend ng simba, ang pagre-renew po ng ating faith sa ating Panginoon. Araw-araw po ay isang pagkakataon upang tayo po ay magbago, upang tayo po ay magpalago ng ating pananampalataya, sapagkat napakalaki po ng nagagawa ng pananampalataya. Sa iba nga pong mga sekta, sinasabi that by faith alone, we can be saved. Pero para po sa ating mga Katoliko, hindi lang po sa grasya ng Panginoon, hindi lang po sa pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang po kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan o sa Biblia lamang, kundi sa atin ring paggawa ng mabuti, sa ating pagkakawang gawa. Di ba nga, sabi ni St. James, that faith without action is dead. So, kailangan po nating samahan yung ating pananampalataya sa pagsasabuhay nito. Kung ang sinasabi ng ating pananampalataya, we have to do good, we have to always choose good, kailangan po nating gawin ito. Kahit sa kaliit-liitang bagay na mabuti, maaari po natin itong mapalaki. Sabi nga yesterday, that even your faith is just a mustard seed, pero pag ito po ay napalago, marami po itong matutulungan. Marami po itong mapapayungang mga ibon, marami pong makapagpahinga po. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, tinatawagan po tayo lagi na araw-araw maging tulad ni na Abraham, ni na Sarai, ng mga apostoles, ng mga alagad ng Panginoon, ng sumusunod at naniniwala kay Kristo, na kailangan po nating sundin ang Kanyang kalooban, na kailangan po nating sumunod sa Kanyang utos, sapagkat ito po ang magsisilbing gabay po sa atin upang tayo ay mapunta sa promised land, sa paradise, sa heaven po, na inihinahanda po ng Panginoon para po sa atin.